Ano nga kaya kung may tanim kang dragon fruit sa inyong hardin at TV? Ay, why not? Oo nga, no? Para makatipid, masarap kasi ito. Kaya lang, mahal eh. Mahal? Hindi ah. 100 lang naman per kilo eh. Sulit ka na dahil hindi lamang laman ang nakakain kung hindi pati balat nito. Willing ka makainin yung balat? Ito? O nga pala, nabanggit na nga yan ni Ate Yama nang magpunta siya sa isang dragon fruit farm sa San Rafael, Bulacan. Dito. At doon po may natutunan siyang not one but 2 recipes gamit ang balat ng dragon fruit sa Kusina Clinic. Magandang umaga mga taga-subaybay ng Salamat Doc. Narito tayo ngayon sa Dragon Fruit Farm. Ang main ingredient ng ating lulutuin ngayon ay walang iba kundi dragon fruit. Kasama natin si Mr. Eddie Marcos, ang may-ari ng farm. Good morning po, Mr. Eddie. Magandang umaga din po, Miss Yam. Tuturo ko po ngayon ang pagluluto ng dragon fruit. Tatanggalin po natin yung pinaka-scale. Tapos po, ganyan po ang pag-slice. Gaganin niyo po yan. Ang galing. Yan. Ito na po yung mga balat. So, ipiprito na po natin yung balat. Pagka yung mapulang-mapulang siya, parang brown. Parang tosino. Ang unang-una pong natutulungan itong dragon fruit ay yung mga type 2 diabetic. Naluto na po yung ating pritong balat ng dragon fruit. Ito po ay sasawsaw lang natin din sa toyo at kalamansi at pwede ng ulam. Ano pa po yung pwede natin gawin dyan sa balat ng dragon fruit? Pwede natin itorta yung balat ng dragon fruit. Pagsama-samahin lang po natin yung konting paminta, konting seasoning, konting sibuyas, konting bawang. Pag napagsama-sama nyo na po yung mga ingredients, pwede nyo nang ibuhos dito sa ating kawali na may dahon ng saging. Ayan. Takpan natin yung kawali para noon naluluto yung ilalim at ibabaw ng tortang balat ng dragon fruit. Ito na po ang mga simpleng ulam na itinuro sa atin ni Mr. Eddie Marcos. Ang torta at pritong balat ng dragon fruit. Thank you so much, Sir Ed. Salamat din, Yam. Type ko to kasi nagpapababa na ang cholesterol. O kaya na yung piniprito sa atin yung